Kumusta? Alam mo ba, kahit maraming Pinoy ang gustong mag-ipon, karamihan hindi makasimula kasi nga naman mahal ang bilihin, malit ang kita at puro gastos ang nasa paligid. Pero paano ka pa rin makakaipon kahit mahirap ang panahon? Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 8 practical tips para makapagsimula kang mag-ipon kahit maliit, basta't tuloy-tuloy. So, kung seryoso ka sa pagiging wais sa pera, panoorin mo to hanggang dulo at huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para madami pa tayong video na magagawa katulad nito. Tara, simulan na natin. Tip number 1, mag-set ng ipon goal. Kailangan clear and specific ang ating goal. Kapag may malinaw kang target, mas inspired kang mag-ipon. Halimbawa, si Ana, isang call center agent, nag-set ng goal makapag-ipon ng 15,000 para sa emergency fund sa loob ng 5 buwan. Kaya bawat sahod, naglalagay siya ng 1,500 pesos sa hiwalay na alkansya. Ang sikreto, clarity. Kaya, importante na malinaw at specific ang ating goal. Tip number 2, gumamit ng ipon tracker. Kailangan, tracking is everything. Kaya gumamit ng notebook, Excel o kahit anong simpleng checklist. Halimbawa, gumawa si Carlo ng simpleng Excel file kung saan nililista niya weekly kung magkano ang naitabi niya. May color coding pa siya. Green kung naabot ang goal at red naman kung hindi. Kaya importante sa pag-iipon ang magkaroon ng tracker. Meron din kaming free ipon tracker. Download at gamitin mo yon. Nasa link sa baba at once ma-open mo, gumawa ka ng copy at isave mo sa drive at pwede mo na siyang gamitin every month. Kaya i-download mo na. Tip number 3, siguro ay narinig mo na ang 50-30-20 budget rule. Kailangan structured budgeting. Isa sa pinaka-basic na paraan ng budgeting ang 50% needs, 30% wants at 20% savings. Kung kumikita ka ng 10,000, dapat 2,000 agad para sa ipon. Hindi kung anong natira, kundi unang ilaan ang savings. Halimbawa, si Mia ay kumita ng 12,000 kada buwan. 6,000 pesos para sa kanyang needs, katulad ng foods at rent. 3,600 sa wants, katulad ng Netflix at milk tea. At 2,400 agad para sa kanyang ipon. Pag sahod pa lang, automatic hinuhulog niya na ang kanyang ipon na 20%. Ang sikreto, ipon muna bago gastos, kaya napakahalaga na structured ang ating budgeting. Tip number 4, gumamit ng envelope system o autosave. Kailangan physical or digital separation of funds. Old school to pero effective siya. Ang envelope system. O kaya set up ng auto-transfer sa bank account mo tuwing payday para hindi mo na mahawakan ang savings mo. Halimbawa, si Joel ay may 3 envelope system. Tuwing sahod, hiwalay agad ang ipon. O kung may online banking ka, mas maganda kung auto-save ang setup. Sa ganitong paraan ay makakabawas sa isipin mo ang mag-save ng iyong pera. Tip number 5, iwas online shopping spree. Kailangan delay gratification, ika nga. Bago mo i-check out ang bagay na gusto mong bilhin, tanungin mo muna ang iyong sarili. Need ko nga ba talaga to or gusto ko lang siyang bilhin? Kung kaya mong i-delay, kaya mo ring makaipon. Halimbawa, nagustuhan ni May ang 899 pesos na bag sa Shopee. Pero imbes na i-check out niya, nilagay niya lang muna sa kanyang cart. Binigyan niya ng 7 days ang kanyang sarili para mag-decide. After a week, na-realize niyang hindi naman niya kailangan ang bagay na yun. So, hindi niya binili. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang gastos natin. Tip number 6, maghanap ng extra income. Kailangan increase income for extra savings. Kung gusto mong dagdagan ang ipon mo, dagdagan mo din ang income mo. Pwede kang maghanap ng ekstrang trabaho or mag-online selling gamit ang cellphone or laptop. Or kahit cellphone na lang, pwede ka nang magsimula. Halimbawa, si Jake ay nagtatrabaho bilang service crew sa umaga
At sa gabi naman, nagbibenta siya ng mga items online gamit ang mga social media apps. At ang benta niya bawat item, 300 pesos. Sa loob ng isang buwan ay nakakaipon siya ng 4,500 extra. Kaya, mainam na may extra income tayo bukod sa main job natin. Tip number 7. Iwasan ng utang na walang ROI o return of investment. Kailangan avoid bad debt tayo. Kung uutang ka, siguraduhin na may balik. Huwag uutang pang-upgrade lang ng phone. Kung okay pa naman ang lumang phone mo, bakit ka bibili ng bago? Kaya mas maiging mag-ipon muna bago gumastos. Halimbawa, si Trina ay muntik nang umutang ng 25,000 pesos para bumili ng bagong cellphone. Pero naisip niya, may phone pa naman siya at gumagana pa naman ito ng maayos. So imbis na umutang, nag-ipon siya ng pakonti-konti hanggang kaya na niyang bilhin ang kanyang bagong cellphone na gusto ng cash after 5 months. Walang interes, walang stress. Kaya napakahalagang pag-isipan muna nating mabuti ang isang bagay na gusto nating bilhin kung makakatulong ba ito sa ating pag-iipon. Tip number 8. Mag-reward paminsan-minsan. Kailangan budgeted small rewards. Mag-reward din minsan para hindi ka naman ma-burnout. Basta ayon sa budget at hindi nababawasan ang ipon mo. Halimbawa, naabot ni Ryan ang 10,000 pesos savings goal niya sa loob ng 3 buwan. Bilang reward, binilhan niya ang sarili ng 150 pesos worth na pares meal. Simple lang pero fulfilling at di naapektuhan ang kanyang savings. Yan ang 8 practical tips para makapagsimula kang mag-ipon kahit maliit ang kita. Basta tuloy-tuloy at huwag titigil. Siya nga pala, kung gusto mong simulan ang digital side hustle mo para may ipon ka, check mo ang mga link na nasa description box para sa mga software na pwedeng makatulong sa'yo. Try mo lang naman. Siya nga pala, huwag mo rin kalimutang i-download ang free ipon tracker spreadsheet sa description box. Okay ba yon? So, alin sa mga tips ang gusto mong simulan today? Comment mo sa baba at kung nagustuhan mo ang video na to, like mo na, share mo na rin sa mga tropa mong gastador at huwag kalimutang mag-subscribe ang YouTube channel para sa mga tips na wais para sa buhay na wagi. Hanggang sa susunod na video, at ito po ang inyong lingkod na nagsasabing disiplina muna bago luho. Paalam!